Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Kabanong. At ito ang aming kwento. Hindi pala lahat ng lugar na payapa ay ligtas. Akala ko perpekto na ang buhay namin sa baryo. Pero hindi pala. Dahil isang araw, biglang kinain ng buhay ng pinsan ko ang alaga naming manok. Nung una, akala ko ay may kakaiba siyang sakit. Pero hindi pala. May kinalaman ang ibinigay na ulam ng kapitbahay namin kaya siya nagkaganon. Kinailangan naming alamin ang punot dulo nito at kung paano lulutasin ang problema. Ako si Cristel. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw. Ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Ano yung kinakain mo, Insan? Ito bang adobong atay? Bigay to ni Judy kahapon. Yung bagong kapitbahay ba natin? Oo. Sabi niya, pasasalamat daw ito dahil maintang pagtanggap natin sa kanya dito sa barangay. Ang bait naman niya. Sana lahat ng kapitbahay ay ganyan na ugali, no? Nako, baka sa una lang yan mabait, no? Baka may pagkachismosa din yan tulad ni Aling Krising. Wait muna natin na matagal yan dito. Lalabas din ang tunay na kulay niyan. Huy, ano ka ba? Napakanyega mo talaga. Bilisan mo na nga dyan, aalis na tayo. Ayaw mo kumain? Tinirang kita ng atay, oh. Masarap din magluto itong si Judy. In fairness, Kung gusto mo, meron pa sa ref. Hinati ko ito kasi hindi ko naman mauubos yung bigay niya eh. Sa'yo na lahat yan. Sa palengke na ako magkakape, tanghali na oh. Sayang yung benta. Tara na nga, bagal mo kumilos. Eto na po, kikilos na. Mahal kong lola. Kaloka ka talaga. Tara na, baka ako pa sisihin kapag wala kang benta mamaya. Ay, siya nga pala. Sama ka sa akin sa susunod na linggo ha. Oh, sana naman yan. Palagi mo na lang akong dinadamay dyan sa mga kalokohan mo. Uy! Hindi kalokohan to, tanga. Fiesta sa kabilang barangay. May peryahan at tiyanggi doon. At saka, marami mga gwapo. Maghanap ako ng future boyfriend ko doon. At sasamahan mo akong mag-hunting, ha? Talaga? Fiesta pala doon? Pwede ba tayo magtinda doon? Mga kakanin at ice water lang naman. Sigurado maraming tao bukas. Ano magtitinda? Grabe ka talaga, gaga. Puro tinda na lang yan nasa utak mo, no? Mag-enjoy ka naman paminsan-minsan. Ang dry na nga ng skin mo kakatinda eh. Sayang kasi yung kita. At saka, hindi naman sa lahat ng panahon may fiesta kaya chance ko na to. Ay naku, pambihira ka naman, Day. Pupunta tayo para mag-enjoy, hanap ng gwapo, kumain. Hindi para maghanap buhay. Diyos ko! Ewan ko talaga sa iyo. Gusto ko kasi makaipon ng pera eh. Ilan bang anak mo ha? Anong anak pinagsasabi mo dyan? Wala akong anak hoy. Wala ngang boyfriend, anak pa kaya? Bakit ang sipag-sipag mo? Wala ka naman palang pinapakain. At saka, kaya ka hindi ka nagkaka-boyfriend kasi mukha kang pera eh. Di mo pinapansin ng mga lalaki dito. Masyado kang focus sa negosyo. Kaya lang masasagutin yung Aldrin. Pinapaasa mo yung tao eh. Kaya nga nag-iipon ako kasi baka tumandang dalaga ako. Mas mabuti na yung may ipon ako. Tsaka magkaibigan lang kami niyang si Aldrin, no? Sus! Kapag ikaw tumandang dalaga, di talaga kita aalagaan. Sure akong masungit kapag tanda natin, ha? Paano ba yan? Pinsan for life tayong dalawa. Walang iwanan, di ba? Ew! Huwag ka nga yumakap. Allergic ko sa mga babae, no? Ang arte talaga na maganda kong pinsan. Oy, teka. Tinan mo nga yun, no? Anong meron?
Ang aga-aga nagchichismisan, kaya hindi umaasenso eh. Nandun pa si Aldrin at si Kapitan. Ano kaya nangyari dyan? Tara, makichismis na rin tayo, girl. Let's go! Baka may gwapo dyan. Hi Aldrin. Magandang umaga. Anong meron? Oh, Cristel, maganda umaga din sa'yo. Ano kasi, may nawawalang mga hayop na naman. Pangatlo na ito ngayong buwan. Kaya personal na nagpunta si Kapitan para kausapin yung may-ari. Ay, mga walang hiya talaga yung mga magnanakaw na yan. Mga salot sa lipunan. Hindi na talaga naghanap buhay ng maayos. Ganun ba? Dapat pala doble ingat tayo ngayon sa mga alagang hayop natin. Kaya nga eh. Itong si Mang Gustin galit na galit eh. Yung mga manok niya kasi 6 ang nawala. Nandyan lang daw yung kahapon. Pero kanino umaga eh, wala na. Naku, sayang naman. Yung pa naman ang hanap buhay ni Mang Gusting. Kaya nga magro-ronda na kami buong gabi. Simula mamaya. Utos ni Kap. Para mahuli na yung magnanakaw na yan. Ay, bongga! Kasama ba si Anton sa ronda ninyo? Pwede sumali? Alam mo, crush na crush ko talaga yung Anton na yan eh. Ang gwapo kasi! Uy, tumigil ka nga dyan. Nakakaya kay Aldrin. Hayaan mo na yung si Rafi. Nakakatuwa nga eh. Pasensya ka na ah. Itong si Rafi kung ano-ano lang ang lumalabas sa bibig eh. Walang preno talaga yung baklang yan. Okay lang yan. Hindi naman bago sa amin yung si Rafi. O paano? Haalis na kami ah. Magtitinda pa kasi ako sa palengke eh. Tayo na nga Rafi. Sige, ingat kayo ah. Huwag magpapagabi sa daan. Medyo tensyonado na kasi si Kap at yung mga tanod. Dahil dito na sunod-sunod yung kaso ng pagnanakaw eh. Ikaw din. Ingat kayo sa pagdoronda. Pinagpalang araw sa inyong lahat, kabanong. Muli, ako si Cristel. Isang ordinaryong mamamayan na nakatira sa isang barangay sa Kabisayaan. Uli lang lubos na ako at ang tangi kong kasama sa buhay ay ang pinsan kong si Rafi. Payapang lugar namin. Masaya mga tao kahit payak ang pamumuhay at kontento sa bawat biyayang natatanggap araw-araw. Pero winasak ng isang kababalaghang pangyayari ang kapayapaang yon. Nagsimula ang lahat nung nagkaroon ng pagkawala ng mga alagang hayop sa aming lugar. Ang buong akala namin magnanakaw lang. Hanggang sa isang araw, nagimbal na lamang kami dahil nakakita kami ng isang kakilakilabot na pangyayari na nagpabago ng takbo ng buhay namin. Gabi nang makauwi kami ni Rafi. Galing kami ng palengke. Araw lang linggo kaya medyo malaki-laki ang kita namin. Pero nagulat kami pagpasok namin sa bahay, tumambad sa amin ng masangsang na amoy na parang nabubulok na karne. Ano ba yung amoy na yan? Ang baho naman! Hala, baka yung mga hasang ng isda na hindi mo nilabas kagabi. Babaho talaga yung kasi may dugo, malansa. Eto naman ang bintang kagad. Siyempre nilabas ko yon no? Tinapon ko dun sa labas. Kinain nga ng mga pusang ligaw eh. Ano itong mabahong amoy? Teka nga, hanapin natin. Kaloka! Pagod na ang beauty ko tapos maglilinis pa. Kaysa naman matulog tayong mabaho ang bahay. Sige, pumili ka. I hate this life. Gusto ko na nga maging sirena at mag-swimming sa dagat eh. Bayan! Raps, tingnan mo nga ito. Dito sa ref nang galing yung amoy eh. Grabe. Nakakasuka. Ay! Ew! Ano ito? Bakit may hilaw natay dito sa ref mo? Nabubulok na yata yan oh. Nangingitim na ang dugo. Ano ba yan? Kadiri naman. Teka, hindi ba yan yung bigay na ulam ni Judy? Hala! Oo nga, ito nga yata yun. Dito sa container na ito yung nakalagay ah. Akala ko ba adobong atay yun? Bakit hilaw ang nandyan sa bowl? Kinain mo yung hilaw na atay? Hoy, hindi hilaw yon. Adobo nga yun eh. Tsaka bakit ko kakainin yung hilaw? Anong kala mo sa akin, aswang? Kaloka to. Tingnan mo, hilaw na atay yung nandito. Imposible naman kasing maging hilaw ulit yun kung na-adobo pala yung kinain mo. Aba, hindi ko rin kakainin kung hilaw.
Alam mo naman na maselan ako pagdating sa lasa ng mga pagkain, no? Hindi ako basta-basta kumakain kapag pangit ang timpla. Tapos kakain ako ng hilaw? Ay naku, kaloka ka talaga. O sige na, itapon mo na muna yan. Hindi na ako makahinga sa amoy eh. Ano? Ako pa magtatapon yan? Hinayaan ko si Rafi na ilabas ang nabubulok na atay. Pero nagulat na lang ako nang marinig kong matinis nitong tili sa labas ng bahay. Nagmamadali ko siyang pinuntahan. O Rafi, anong nangyari? Bakit ka sumisigaw? Insan, may tikbalang. Nakita ko siya kanina dito nakatayo, sumisilip sa bintana natin. Ha? Saan? Wala naman ah. Meron nga. Bigla na lang umalis nung nakita ko siya. Ngumisi pa nga siya bago tumakbo sa direksyong yun eh oh. Baka naman namalikmata ka lang. Pagod ka lang siguro, Rafs. Hindi no. Nakita ko talaga. Ang laki-laki niya. Tao ang katawan pero yung ulo niya ay sa kabayo. Tikba lang yun, di ba? Ay naku, pumasok ka na nga dito. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mo eh. Palaisipan pa rin sa akin ang sinabi ni Rafi Kabanong na may nakita siyang tikbalang na umaaligid sa bahay ko. Akala ko talaga namalikmata lang si Rafi dahil sa pagod. Hanggang sa ako na mismo ang nakakita sa tikbalang na sinasabi ni Rafi. Isang gabi, habang binabagtas ko ang daan pa uwi, humarang sa akin ang isang napakalaking nilalang, kalahating tao at kalahating kabayo. Hindi ako makagalaw sa takot. Isang tikbalang ang nasa harapan ko at yun ang unang pagkakataon na makakita ako ng ganong klaseng nilalang. Hindi ito gumagalaw ng ilang segundo. Tatakbo na sana ako paalis nang magsalita ito. Nagbabala ito sa isang nagbabadyang panganib sa lugar namin. Kagad ko itong sinabi kay Rafi at Aldrin. Oh, di ba? Sabi ko may tikbalang eh. Ayaw mo kasing maniwala sa akin. Yun lang ba yung sinabi ng tikbalang, Cristel? Magkwento ko pa nga. Sabi niya may palapit na panganib. Nababalot daw ng masamang enerhiya yung lugar natin kaya kailangan daw nating mag-ingat. At sabi niya pa kailangan kong puksain yun bago pa may mapahamak. At ikaw talagang pupuksa, insan? Nagtataka nga ako kung bakit ako. Wala naman akong alam tungkol sa mga ganyan. Isang simpleng tindera lang naman ako sa palengke. Baka naman dati kang engkanto, insan. Kaya ikaw ang inatasan niyang magliligtas sa lugar natin. Engkanto ka dyan. Paano ko magiging engkanto magpinsan tayo? Kung ganon, engkanto ka rin. Pero, seryoso talaga ako. Kinikilabutan ako nung kinakausap niya ako. Parang nasa ilalim ng kuweba yung boses niya Magkahalong tunog ng kabayo at tao yung boses niya. Nagbabala ang isang elemento ng kalikasan. Mukhang mapanganib nga ito kasi nagpakita talaga sila para bigyan tayo ng babala. Ano nang gagawin natin? Maghanda. Hindi kasi natin alam kung anong kalaban natin. Kung nagbabala ang isang tikbalang, ibig sabihin, may mangyayaring masama. Sigurado ako na may koneksyon ito sa mga nawawalang hayop. Tama ka. Aabisuhan ko na rin si Kapitan. Mas mabuti ng handa kesa sa magulat na lang tayo. Naniniwala ba si Kapitan dyan sa mga kababalagan na yan? Wala naman kasing ganyan dito dati, di ba? Oo naman. Binigyan niya nga kami mga tanod ng anting-anting pangontra sa mga masasamang elemento Mababait pala mga tikbalang. Hindi sila nananakit ng tao. Mga bantay sila ng kalikasan. Sila ang nagpapanatili ng balanse ng kasamaan at kabutihan. Kung mananakit man sila, may rason talaga yun. Kagaya ng ano? Kapag ginambala mo sila, o hindi kaya inabuso mo yung kalikasan, magagalit sila at maghihiganti. Baka sa susunod may kapre o duwende naman. Ewan ko na lang talaga. O paano? Aalis na muna ako. Magro-ronda kami ni Kapitan ngayong gabi. Sigurado, mas lalo pa nitong hihigpitan ng seguridad. Lalo pat may banta ng panganib dito sa atin. Kinabukasan, Lunes, hindi ako nagpunta sa palengke. Day off ko kasi tuwing Lunes dahil wala masyadong namimili na tao. At saka, hindi ako mapakali doon sa tikbalang. Hindi pa rin ako makapaniwala na nagpakita yun sa akin at nagbigay ng babala. Nilibang ko na lang ang sarili sa paglilinis. Nang araw na yon, hindi naman inaasahan ang pagbisita ni Judy sa bahay ko. At may dala itong, "Oh, pasok ka Judy.
Naku, pasensya ka na ah. Medyo magulo itong bahay. Hindi pa kasi ako tapos maglinis eh. Okay lang, walang problema yan. Eto nga pala oh. May dala akong ulam. Atay ng baboy yan. Nilagyan ko ng patatas at carrots. Sana magustuhan mo. Masarap yan. Naku, nagabala ka pa talaga. Nakakaya naman. Pero salamat ah. Sana lahat ng kapitbahay katulad mo. Halika, dito tayo sa kusina. Nag-almusal ka na ba? Gusto mo ng kape? Ay, teka lang. Magpapainit muna ako ng tubig. Ay, wag na. Hinatid ko lang talaga yung ulam. Aalis din ako. May lakad kasi ako ngayon eh. Yung pinsan mo nga pala. Si Rafi ba? Natutulog pa yata yun. Tanghali na talaga yung gumising kapag hindi kami nagtitindi. Ganun ba? Siya kasi yung binigyan ko nung ulam nung nakaraan. O paano? Aalis na ako ha. Maraming salamat sa ulam ha. Hayaan mo, kapag may time ako next week, iimbitahan kita dito sa bahay. Nang makalis si Judy, ay kagad kong tiningnan ang ulam na bigay niya. Kalderetang atay na may maraming patatas at carrots nga. Inamoy ko yun at wala namang kakaiba sa bigay niyang ulam. Niligay ko na lang yun sa refrigerator at sakto naman na bumaba na si Rafi. Oh, gising ka na pala. Alam mo, kakaalis lang ni Judy. Nagatid na naman siya ng ulam eh. Kalderetang atay. Mukhang masarap. Yan na lang ang ulamin natin mamaya ah. May gamot ka ba, insan? Medyo masama kasi ang pakiramdam ko eh. Parang nilalagnat ako. At saka nilalamig. Ha? Teka lang, paupo ka muna dyan sa sofa. Kukuha ko ng thermometer. Kainis naman oh. Kung kailan may fiesta sa kabilang barangay, saka naman aandar itong kaartihan ng katawan ko. Oh, heto na. Tingnan ko muna kung may lagnat ka ba talaga para makainom ka ng gamot. At bawal ka umalis ha. May next time pa naman sa fiesta eh. Umandar na naman ba yung pagkalola mo, insan? Kapag umayos ang pakiramdam ko, walang makakapigil sa akin, no? Hindi pwedeng mapurnadang paghahunting ko ng future boyfriend ko. Ay, naku, may lagnat ka nga. 39 yung nakalagay dito sa thermometer, oh. Ito, inumin mo itong gamot at magpahinga ka. Gala ka kasi ng gala eh. Ayan tuloy, nilagnat ka. Sige pa, lakwatsa pa more. Tanga, hindi naman nakakalagnat ang paglalakwatsa, no? Siguro nabinat lang ako. You know na, ang hirap kayang rumampa sa palengke ng ala beauty queen. Ewan ko sa'yo. Mabuti na lang at day off natin. Ipagluluto na lang kita ng sabaw na malunggay, mabisa yun para sa binat. Parang gusto ko ng karni, insan eh. Kadiri naman yung malunggay, di naman ako kambing, no? Oy, ang arte naman. Tao po. Cristel, si Aldrin to. Nandiyan ka ba? Sos? Nandiyan na naman yung masugid mong manliligaw na hindi mo naman sinasagot. Kailan mo masasagutin yung si Manong Aldrin? Nagiging matandang binata na dahil sa'yo, oh. Huy, anong Manong? 35 pa lang yan si Aldrin. Manong ka dyan. Teka, papapasukin ko na nga muna. Manong yan. Pareho naman kayo na tatandang single eh. Aldrin, tuloy ka? Ang aga mo naman yata. Maganda umaga sa'yo, Cristel. At sa'yo rin, Rafi. Eto, may dala akong suman at buko juice. Magmerienda muna kayo. Hi, Aldrin. Hindi ko pa rin ba sinasagot itong pinsan kong matandang dalaga? Ha? Hindi pa nga eh. Akala ko ba may lagnat ka? Bakit ang daldal mo? Aldrin, salamat dito ah. Nag-abala ka pa talaga. Huwag mong pansinin niyang si Rafi ah. Lagnat lang to, girl. Hindi ako comatose para hindi makapagsalita. Ito talaga. Parang gusto mo na yata akong forever mahimlay ah. Nako, pagpasensya mo na yan si Rafi. Walang preno talagang bibig niyan eh. Nilalagnat na yan, pero ang ingay pa rin. Huwag ka mag-alala. Nasanay na rin ako sa kadaldalan niyang si Rafi. O ano, ready ka na ba? Oo. Ay, teka, magbibis lang pala ako saglit. Teka, ready para saan? Di ba nga sabi mo may fiesta sa kabilang barangay? Etong si Aldrin, may tita pala doon. Inibitahan tayo dahil may handaan sila.
Pero dahil may lagnat ka naman, may iwan ka dito sa bahay. Sayang nga eh. Maraming dayo doon, maraming gwapo. Hoy, anong may iwan? Sama talaga ng ugali mo. Sasama ako, no? Sino may sabing magpapaiwan ako dito sa bahay tapos ikaw ay mag-i-enjoy doon? In your dreams. Aldrin, nakita mo yung ugali nitong pinsan ko? Sinasabi ko sa'yo, magsisisi ka talaga pag ito naging girlfriend mo. Grabe ka talaga. Ay naku, magbibihis na rin ako. Teka, maliligo pa pala ako. Hindi pwedeng susugod sa gera na mabaho. Pero sigurado ka ba na kaya ng katawan mo? Baka mas lalong mapasama ka lang. Kailangan mo magpahinga muna. Naku, huwag ka nang umasa dyan. Hindi yan magpapauli kapag lakwats ang pag-uusapan. Magdala ka na lang ng tubig at paracetamol. Medyo malayo ang kabilang barangay pero dahil may tricycle si Aldrin, ay mabilis kaming nakarating. Masaya, maingay at maraming nagtitinda. Mabait ang tita ni Aldrin at busog na busog kami dahil sa dami ng pagkain doon. May pabaon pang ang mga ulam at desserts ang tita nito sa amin. Nang medyo dumilim na, ay nagpaalam kaming umuwi dahil kailangan pa ni Rafi magpahinga. Mabuti na lang at hindi na bumalik ang lagnat niya. Nang nasa highway na kami, nang bigla namang na-flat ang dalawang gulong ng tricycle ni Aldrin. Wala kaming nagawa kundi maghintay ng masasakyan. Ay nako, kainis naman oh. Kung kailan dumilim saka naman na-flat. Bad trip. Hala, paano na yan? Parang wala nang talyer dito sa lugar na to. Grabe naman, 2 gulong pa talaga na flat. Ano nang gagawin natin ngayon? Pasensya ka na talaga. Wala akong dalang ekstrang gulong eh. Maghintay na lang tayo. Baka may dumaan na sasakyan para makauwi na tayo. Ay, ano pa nga ba? Pwede rin naman lakarin lang natin. Medyo malapit naman na tayo eh. Kesa naman maghintay tayo ng masasakyan. Baka walang dumaan. Ano Rafi? Ayos lang ba yun sa'yo? Eh may magagawa pa ba ako? Eh di maglakad. O tara na. Ako na magdadala ng ulam. Baka pagdating natin sa bahay eh. Naubos mo na yan. Oy, salamat pala sa pag-imbita sa amin ni Insan ha. Ang dami kong kinain karne kanina. Parang craving satisfied talaga. Wala yon. Sa susunod, iimbitahan ko kayo ulit. Birthday ng pinsan ko. Palagi yan sila nag-aanda kapag may okasyon kasi may piggery ang tita ko eh. Ay, mabuti na lang medyo umayos ang pakiramdam ko. At least, hindi lang tiyan ko na busog, pati rin ang mga eyes ko. Naku, day, ang daming gwapo kanina. Nakita mo yung morenong nakapula doon sa bahay ni Tita Nelly? Siya yata ang dahilan kung bakit nawala yung lagnat ko eh. Kinilig ako, day. Kaibigan ko yon. Pero sorry kasi may girlfriend na yun eh. At buntis pa. Ikakasal na sila sa susunod na buwan. Ay, lupa nga eh, may titulo na agaw. Yan pa kayang hindi pa kasal? Manda siya sa akin. Uy, ang sama mo. Pero ang tanong, papatulan ka ba nun? Eh wala kang matres. Yung girlfriend buntis ng araw, di ba? Aba, minamalit mo ang talent ko, babae? Ano ba kasi yung talent mo? Di ka naman marunong magluto. Ay nako, ewan ko talaga sa'yo, Raps. Bilisan mo na nga dyan para makauwi na tayo. O teka, sandali lang. Huminto muna tayo. Ay, bakit naman? May problema ba? May nakita kasi akong tumakbo kanina dun eh. Tapos, biglang nawala. Ha? Baka naman mga bata lang yun na naglalaro. Tanga nito. Wala nang batang naglalaro sa ganitong oras. Halika, tingnan na lang natin. Baka pusa lang yon, Aldrin. Matatakotin din pala itong tanod natin eh, no? Hindi kasi bata yon. Malaking tao, tapos mahaba buhok. Doon tumakbo tapos biglang nawala. Di ko lang masyadong nakita yung mukha kasi madilim eh. Hayaan mo na yon. Bilisan na lang natin. Bakit kaya wala man lang dumaraan ng sasakyan dito? Nakapagtataka? Di ba ito naman yung dinaanan natin kanina? Sige na, dito lang kayo sa likod ko. Ang buong akala ko'y hayop lang yung nakita ni Aldrin. Naisip ko baka namalikmata lang siya. Madilim na parte kasi yun ng highway. Pero akala ko lang pala yun.
Ganun na lang ang gulat namin na makarinig kami ng kakaibang tunog. Ay, ano yon? Narinig niyo ba yon? Parang halimaw. Saan galing yon? Narinig ko nga. Parang doon nang galing. Aldrin, pakilawan mo nga. Parang may nakita kong tao doon sa madilim eh. Wala namang tao eh. Hoy! May tao ba dyan? Hello? Hindi maganda kutob ko dito. Dapat talaga hindi na tayo bumiyahe. Doon na lang sana tayo nagpalipas ng gabi. Bakit naman? Narinig mo rin ba yon? Parang hindi naman tunog ng hayop yun eh. Kinikilabutan ako. Ano kaya yun? Bilisan niyo maglakad. Huwag na huwag kayong hihinto ah. Nasa likod lang natin sila. Ha? Sa likod? Ano ba yung sinasabi mo? Insan, natatakot na ako. Diyos ko, hindi kaya aswang yon? Alam mo, marami ako naririnig na mga ganyan eh. Hindi na nakauwi dahil kinain ng mga aswang. Wala namang aswang eh. Pinagsasabi mo dyan. May kasama tayo dito. Hindi ko alam kung ano pero iba yung kutob ko. Kapag sinabi kong takbo, takbo kaagad kayo ah. Ay, as in? Etong si Aldrin naman, tinatakot mo kami. Tatakbo talaga? Aldrin, ano bang ibig mo sabihin? Pwede bang ipaliwanag mo? Wala na akong oras na magpaliwanag, Cristel. Sige na, takbo! Huwag kayong titigil! Nasa likod na natin sila! Ano? Bakit tayo tatakbo? Aswang! May aswang sa likod natin! Takbo na! Ang tanging naalala ko lang ng mga oras na yon ay ang paghila ni Aldrin sa akin habang tumatakbo. Nakasunod sa likod namin si Rafi na wala ring alam kung bakit kami tumatakbo at kung ano ang humahabol sa amin. Ang sabi ni Aldrin, aswang daw. Pero wala naman akong nakita. Pero doon na ako nagimbal nang humarang sa harapan namin ng dalawang tao. Hindi ko maaninag ang mukha nila. Hanggang sa itapat ni Aldrin ang flashlight sa direksyon nila. Doon ko nakita ang nakakatakot nilang mga mukha. Mapupulang mga mata, matutulis na kuko at mahahabang pangil. Akala ko sa mga palabas lang ang mga aswang. Nabubuhay pala talaga sila kasama ang mga tao. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Nakatayo lang ako habang nakatitig sa pangit nitong mga mukha. Anong mga yan? Sabihin mo sa akin, hindi totoo lahat ng ito. Sinasabi ko na nga be. Kanina pa ako kinukutuban na may aswang na sumusunod sa atin. Duda ko ngang sila ang dahilan kung bakit pumutok ang mga gulong ko eh. Iyo, ang papangit nila. Ano nang gagawin natin? Diyos ko, masyado ako maganda para maging ulam ng mga aswang. Tatakbo tayo. Bahala na. Wala tayong magagawa kundi takasan sila kung makakaya natin. Hindi natin matatalo mga halimaw na yan. Masyado sila malalakas. Bakit parang may alam ka tungkol sa mga aswang? Isang tagutugis ng aswang ang lolo at kuya ko. Hindi ko man namana yung pagiging tagutugis ng aswang nila, pero pinamana naman nila sa akin ang mga kaalaman tungkol sa mga aswang na yan. Kaya hindi ako basta-basta mabibiktima. At itong punyal niya. Ano yan? Galing ito sa lolo ko. Ito ang bukod tanging sandata na ibinigay niya sa akin bago siya namatay. Ibig sabihin pwede itong gamitin laban sa mga aswang? Oo, may mga nakaukit na dasal dyan. Mabisa yan para mapatay ang mga aswang. Tatakbo lang ba tayo? As in, hindi natin sila lalabanan? Sigurado ko na mas mabilis yan kaysa sa atin eh. Maabutan pa rin nila tayo. Wala tayong magagawa dyan. Tumakbo kayong dalawa. Pipigilan ko sila para makatakas kayo. May sandata naman ako eh. Huwag mong sabihin makikipaglaban ka sa dalawang halimaw na yan. Huwag ka mag-alala. Gagamitin ko ito sa kanila. Hindi man ako tagatugis, pero tinuruan ako ng lolo ko na dapat palagi akong handa sa kahit na anumang sitwasyon. Sige na! Takbo na! Kinuha ko ang kamay ni Rafi at walang lingon-lingon kaming tumakbo kabanong. Hindi ko na alam kung ano ang ginawa ni Aldrin. Narinig ko na lang na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi ang sigaw nito na tila nasasaktan. Hindi kami tumigil ni Rafi sa pagtakbo hanggang sa nakarating kami sa barangay namin. Halos malagutan na ako ng hininga sa kakatakbo. Si Aldrin ay nakasunod lang sa likod namin. Dumudugo ang braso. Hindi kami tumigil sa pagtakbo hanggang makarating kami sa bahay. Isarado niyo ang pinto, dali! Nasundan kaya nila tayo? Diyos ko naman, anong klaseng fiesta ba ito? Bakit may aswang? Aldrin, may sugat ka. Patingin nga. Baka malalim yan.
Kailangan yata na daling ka sa ospital. Okay lang ako. Galos lang ito. Hindi ko napansin yung paghampas ng isang aswang sa akin eh. Ang tulis pala ng kuko nila. Huy, bakit tumatawa ka pa dyan? Dumudugo na nga yung sugat mo, oh. Natatawa ka pa talaga? At saka, nanginginig pa ang katawan mo sa takot. Hindi kaya nasundan nila tayo? Ay teka, ilala ko muna yung bintana. Baka nasa labas lang sila. Grabe, yung pala itsura ng mga aswang. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganun kapangit na nilalang. Mabuti na lang at palagi ko itong dala. Ano ba yan? Tear gas ito, pero ibang laman. Tubig na may asin at dinikdik na bawang. Hinalo ko lang at nilagay ko sa container. Yan daw kasi ang mabisang panlaban sa mga aswang eh. Hindi sila nakalapit sa akin kanina dahil dito. Inispray ko yan sa kanila. Kaya ba sila sumigaw na parang nasasaktan kanina? Hindi mo naman sinabi na may lahi ka palang aswang hunter. At itong punyal ng lolo ko. Nasaksa ko yung isang lumapit talaga sa akin. Mabuti na lang talaga dala ko ito eh. Minsan pa naman nakakalimutan kong magdala ng mga pangontra. Dito ka na muna magpalipas ng gabi. Delikado pa sa labas eh. Hindi natin alam baka nandyan lang sila sa tabi-tabi. At saka hating gabi na rin eh. Hindi kaya magiging aswang ka rin yan? Di ba sa mga pelikula nagiging aswang yung mga nakagat? Hindi naman totoo yan. Nagiging aswang lang ang tao kapag kumain ka ng pagkain bigay ng aswang. Hindi kaya sa pamamagitan ng isang ritual. Ito na siguro yung babala ng tikbalang. May aswang na umaaligid dito sa atin. Grabe naman. Bakit bigla na lang silang nagsilabasan? Hindi pa rin talaga ako makapaniwala. Ay nako, muntik na tayo maging dessert ng mga aswang. Kaloka. Hindi ko alam na totoo pala talaga sila. O sige, nagamutin na natin yung sugat mo bago ka matulog. Baka ma-infection pa yan. Dito ka na lang sa sala matulog, ha Aldrin? Wala akong ibang silid dito eh. Totoo sila. Namumuhay sila kasama ng mga tao. Nagtatago lang sila sa dilim. Hindi nagpapakita pero nandyan. Di ba sabi mo pangontra ng aswang yung bawang? Ilagay kaya natin to sa labas? Pwede. Para masiguro natin na hindi talaga nila tayo matutuntun dito. Mabuti na lang at parami akong bawang dito. Ito, Rafi. Ilagay mo sa mga bintana. Ako na maglalagay sa pinto. Sige, akin na. Ay, ang init. Bakit mainit yung bawang mo, girl? Aw, ang sakit ng daliri ko. Napaso pa yata. Hindi naman mainit to ah. Akin na nga. Ang arte mo talaga. Ako na nga maglalagay. Samahan mo muna si Aldrin dito. Eh sa mainit nga eh. Sungit talaga ng matandang ito. Hindi ako makatulog ng gabing yon, Kabanong. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang nangyari. Ang mga mukha ng mga aswang at yung takot na naramdaman ko habang tumatakbo papalayo sa kanila. Ni sa panaginip ay hindi ko naisip na mararanasan ko ang kagimbal-gimbal na pangyayaring yon. Buong gabi akong gising at pinakikinggan kung may kakaibang tunog sa labas ng bahay. Hanggang sa nagliwanag na ang kalangitan. Pagkababa ko ay sinalubong naman ako ng masangsang na amoy. Cristel, bakit ang baho dito sa bahay nyo? Nagising ako kanina dahil may umaalingaso na amoy eh. Nakalimutan mo yatang itapon yung basura nyo kagabi. Ako na magtatapon ha. Teka, wala naman laman ng basurahan ko kasi tinapon ko yung kahapon bago tayo umalis eh. Nung nakarang araw may ganitong amoy din dito sa bahay. Yung pala may nabubulok na karning atay sa ref ko. Bakit naman may nabulok na karne? At saka, hindi naman ganito katindi ang amoy ng nabubulok na karne ha. Nagtataka nga rin ako eh. Hindi ko maintindihan kung bakit may ganitong amoy ang bahay ko. Nakakaya tuloy sa'yo. Teka, maglilinis nga muna ako. Baka may patay na dagalang dito sa ilalim ng ref. Ay, kadiri! Galing sa loob ng ref ang amoy. Cristel, ayos ka lang ba? Ano nangyari? Patingin nga. Ang ulam na bigay ni Judy. Bakit naging hilaw yan? Kalderetang atay ang kahapon ah. Aldrin, hindi ko maintindihan. Pangalawang beses nang nangyari to. Magbibigay siya ng ulam tapos kinabukasan nagiging hilaw. Cristel, kumain ka ba ng bigay niya? Ha? Hindi. Pero si Rafi kinain niya yung unang bigay ni Judy. Bakit Aldrin? Anong meron? May lason ba ang bigay ni Judy? Nasaan si Rafi? Nasa taas ba? Dito ba siya natulog kagabi? Malamang, bahay namin to eh.
nasa taas siya. Natutulog pa yon. Nilagnat na naman kasi kagabi. Siguro dahil dun sa pagtakbo natin. Na-trauma pa yata ang pinsan ko. Makinig ka sa akin. Hindi nyo dapat kinain yung bigay ni Judy. Bakit ngayon nyo lang to sinabi? Dapat sinabi nyo kagad to sa akin. Hindi ko naman alam kung anong meron eh. At saka, bakit parang napakaseryoso mo naman? Puntahan muna natin si Rafi. Huwag ka masyado maingay ha. Tara, sa taas tayo. Kakusapin mo ba siya? Masama ang pakiramdam nun eh. Mamaya na lang siguro. Pwede bang magpaliwanag ka naman muna sa akin? Nagugula na kasi ako eh. Hindi pa nga ako nakarecover sa nangyari kagabi tapos dumagdag pa itong mga ulam ni Judy. O sige, ganito kasi yan. May duda kung aswang yang si Judy. At yung ulam na bigay niya, hinahawaan niya kayo sa pagiging aswang. Sigurado ka? Naku huwag mo nga akong pinaglololoko dyan. Hindi magandang biro yan. Maniwala ka. Paano mo naman ipapaliwanag yung hilaw na atay sa ref mo? Di ba sabi mo kaldereta yung kahapon? At 2 beses na itong nangyari. Kaya isa lang ang ibig sabihin nito. May aswang sa barangay natin. At si Judy yun. Dapat isumbong natin to kay Kapitan. Teka, isusumbong mo kagad? Baka naman nagkamali ka lang. Mahirap mambintang ng tao Wala naman tayong pruweba na aswang nga siya. At saka, hindi pa rin ako talaga makapaniwala ng nangyari kagabi Ayaw tanggapin ng utak ko na may aswang pala talaga. Totoo nga sila, Cristel. At yung pinsan mo, magiging katulad nila. Kung totoo man yung sinasabi mo na kinain ni Rafi yung atay, unti-unti na siyang magiging aswang. Kaya kailangan na natin itong pigilan. At nasisiguro ko, may binigyan pang iba yang si Judy. Hindi lang si Rafi. Teka. Sumasakit ang ulo ko sa mga sinasabi mo Parang ang hirap paniwalaan. O sige, para masiguro natin, tingnan muna natin si Rafi sa taas. Tara! Mahirap man paniwalaan ang mga sinabi ni Aldrin Cabanong, pero parang may katotohanan talaga ang mga yon. Isang pruweba na doon ang nakita naming aswang sa daan. Pero ang hindi ko matanggap sa mga sinabi niya ay ang pagiging aswang ng pinsan ko. Gusto kong sugurin at tanungin si Judy pero pinigilan ako ni Aldrin. Mas mainam daw na kumilos kami nang hindi alam ni Judy. Natutulog pa si Rafi nang buksan namin ang silid niya. Mahimbing at tumihilik pa. Aswang ba yan? Ang lakas ng hilik ko. Nakita kong reaksyon niya sa bawang kagabi nang ibinigay mo yun sa kanya. Parang napaso siya, di ba? Hindi man siya ganap na aswang ngayon, pero nasa proseso na siya. Mag-iisip tayo ng paraan para mapigilan yan. Sana nagkakamali ka lang. Magpahinga ka na muna. Salamat nga pala kagabi Kung hindi dahil sa'yo, baka naging ulam na kami ng mga aswang na yon. Eto, kunin mo to. Sa'yo muna yan, total. Meron pa naman ako sa bahay Uuwi na muna ako. May ronda kasi mamayang gabi. At saka, ipapayos ko pa yung tricycle ko. Mag-iingat ka Baka bumalik yung mga halimaw na yon. Feeling ko, marunong silang makiganti Katulad din natin sila. Marunong din silang magalit. Basta, kung may kakaiba kang napansin, huwag ka magdadalawang isip na puntahan ako, okay? Pagkaalis ni Aldrin ay nagpunta ako sa palengke para magtinda. Hindi ko na sinama si Rafi para makapagpahinga siya. Pero kahit na buong araw akong nagtitinda, hindi mawala-wala sa isip ko si Judy at ang ulam na bigay nito. Kung totoong sinasabi ni Aldrin, ano naman ang motibo niya para hawaan niya kami sa pagiging aswang niya? Tsaka kung aswang nga siya, bakit hindi siya pangit katulad doon sa mga nakainkwentro namin? Ang daming tanong sa isip ko na hindi ko namalayan na oras na pala para magsarado. Nagmamadali akong umuwi. Papadilim na at kahit na may mga ilaw naman sa daan, hindi pa rin nawawala ang takot ko. Ang buong akala ko ay makakahinga na ako kapag nakarating na ako sa bahay. Pero ganun na lang ang pagkagimbal ko nang bumungad sa akin si Rafi na, Rafi, hoy! Anong ginagawa mo dyan? Tumayo ka nga dyan. Bakit mo kinakain yan? Nababaliw ka na ba? Ha? Ano yon? Ano ba pumasok sa isip mo, ha? Tingnan mo nga yung sarili mo. Dugo! Ang daming dugo! Bakit? Hindi mo maalala ang ginawa mo? Cristel, tulungan mo ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Doon tayo sa loob ng bahay. Baka may makakita pa sa'yo ng ganyan ang itsura mo. Halika na.
Bakit ako nagkakaganito? Hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko. Teka lang, punasan muna natin yung dugo sa mukha mo saka ka magpaliwanag sa akin. Yung amoy ng dugo, bakit mabango? Tsaka yung hilaw na karne ng manok, masarap siya sa panlasa ko. Ano ba nangyayari sa akin, Cristel? Makinig ka sa akin. Ipaliwanag mo sa akin ang lahat. Kailan nagsimula yan? At bakit mo kinain yung alagang manok natin? Kung gusto mo naman pala ng manok, di sana sinabi mo sa akin kanina para naipagluto kita. Gusto ko nga hilaw na karne eh. Gutom na gutom ako kanina. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Nung nakita ko yung manok sa bakuran natin, ayun, sinunggaban ko na kagad. Nababaliw na ba ako? Bakit ko ginawa yon? Halika nga dito. Payakap. Hindi ka nababaliw, Raf. May kababalagan lang na nangyayari sa lugar natin. At isa ka sa nabiktima. Pero huwag ka mag-alala. Gagawa ko ng paraan yan. Hindi kita pababayaan. Tulungan mo ko Hindi ko na alam ang gagawin ko eh. Kahit na anong pigil ko, hindi ko magawa. Shh! Tahan na. Dito ka muna. Pupuntahan ko muna si Aldrin. Ha? Huwag mo sabihin sa kanya Baka isumbong niya ako. Baka kung ano nang gawin nila sa akin. Hindi ko naman ito gusto eh. Tutulungan tayo ni Aldrin, Rafs. Pangako, hindi ka niya isusumbong. Mas may alam kasi siya sa mga nangyayari sa'yo kaya kailangang ipaalam natin to sa kanya. Hindi ko alam kung baliw ba ako o halimaw ako. Hindi man lang ako nandiri sa dugo ng manok. Hindi na ako dapat mag-aksaya ng panahon. Kailangang ipaalam ko kagad to kay Aldrin na laging handang tumulong sa amin. Kinabukasan, nagpunta siya sa bahay at tiningnan ang kalagayan ni Rafi. Mabuti na lang at tuminahon nito kagabi at nakatulog. Pagkagising ni Rafi ay tila normal naman ito. Tama nga ang hinala ko. Kailangan malunasan kagad to. Habang hindi pa huli ang lahat. Nagpapakita na siya ng mga sintomas eh. Kailangan pa rin natin ng matibay na ebidensya. Hindi naman natin kasi pwedeng sugurin si Judy at kumprontahin na wala tayong hawak na pruweba. Sintomas ng ano? Pwede ba kahit konti paliwanag yun naman sa akin kung anong nangyayari? Mabaliw-baliw na ako kakaisip kung anong mali sa akin eh. Cristel, may kilala akong albularyo. Si Tandang Rigor. Isa siyang mananambal ng 4 na anito. Ang pinakamataas na antas ng albularyo. Medyo nasa kalayuan nga lang ang bahay niya pero siya lang ang alam kong makakatulong sa atin. Wala bang gustong sumagot sa inyong dalawa kung ano nangyayari sa akin? Kanina pa ako tanong ng tanong eh. Ano ba? Masasagot lang ang lahat ng yan kapag nagpunta na tayo dun sa albularyo na si Tandang Rigor. Pupuntahan natin siya ngayon. Kahit gaano pa yung kalayo. Magiging halimaw ba? Magsabi ka nga ng totoo sa akin. Hindi naman ako magagalit eh. Gusto ko lang ng kasagutan. Hindi ka magiging halimaw. Sisiguraduhin ko na babalik ka sa dati, okay? Sige na, magbihis ka na. Kailangan natin makalis kagad habang maaga pa. Kasama si Aldrin at Rafi, pinuntahan namin ang sinasabi nitong matandang albularyo. Kahit hindi ko pa masyadong naintindihan kung bakit nangyayari ang mga bagay na yon, ay isa lang ang gusto kong mangyari. Ang iligtas ang pinsan ko. Hindi ako makakapayag na magtagumpay si Judy sa mga plano nito. Kung totoo man na aswang ito gaya ng sabi ni Aldrin. Nasa liblib na lugar ang bahay ni Tandang Rigor. Malayo sa mga tao at tanging mga halaman, puno at 3 aso lang ang kasama nito sa bahay. Sure ka na dito yon? Parang nakakatakot naman tong lugar ni Tanda. Hindi kaya aswang din ito? Sigurado ko, kaibigan niya ang yumao kong lolo. At minsan na rin niya akong dinala dito. Sandali lang, tatawagin ko. Tao po! Tao po! Nandiyan po ba si Tandang Rigor? Wala yatang tao eh. May nakatira pa ba dito? Oo, meron. May mga aso pa oh. Ibig sabihin, may tao nakatira pa sa bahay na yan. Hello? May tao po ba? Ay, bakit taul ng taul to mga aso sa akin? Shoo! Shoo! Alis nga kayo! Alis! Kalokang mga aso to. Lapain ko kayo dyan eh. May naamoy sila sa'yo. Kaya sila tumatawol sa'yo, Rafi. Ay, ganon? Anong amoy? Katulad dun sa mabahong amoy ng mga pangit na aswang? Ew!
Mamahalin na pabango ko, no? Nakakatuwa na masigla ka na ulit, Insan. Nag-alala talaga ako sa'yo kagabi. Aba, ano akala mo sa akin? Forever magta-transform to aswang? No, 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 no! Hindi ako papayag. Humanda talaga sa akin yung Judy na yan. Nako, humanda sa akin yung pagbalik natin. Siya ang gagawin kong kaldereta, makikita niya. Oh, nandiyan na si Tandang Rigor. Maganda umaga po sa inyo, Tandang Rigor. Ako nga pala si Aldrin, apo po ni Bentong. Naalala niyo po ba ako? Aba, Aldrin, ikaw na ba yan? Hindi kita nakilala kagad Ikaw yung nakababatang kapatid ni Raul, hindi ba? Mga apo ni Paring Bentong. Opo, ako nga po yun. Kamusta naman po kayo? Heto, gwapo pa rin kahit kulubot na. Teka, may kasama ka. Ikaw, hindi ka tao. Ay, bakit po? Nakakagulat naman po kayo. Napaka-judgmental yun naman po, Tang. Hop lang po ako. Hindi pa fully develop ang pangil ko. May kakaiba sa'yo. Siya bang dahilan kung bakit kayo naparito, Aldrin? Kaibigan ko po sila. Si Cristel, ito naman po si Rafi, pinsan niya. Kailangan po namin ng tulong niyo eh. Si Rafi po kasi. Kakaiba nga ba iba? Sige, pasok kayo. Dito tayo sa loob mag-usap. Ayaw na mga aso ko sa amoy ba? Kaloka. Mabaho ba talaga ako, girl? Hindi. Iba yatang ibig sabihin ni Tandang Rigor doon. Maliit lang ang kubo ni Tandang Rigor, Kabanong. Gawa sa kawayan at amakan. Pero namangha ako nang makapasok kami. Ang dami kasing mga kasangkapan, mga garapon, mga halamang gamot na pinatuyo, at mga ulo ng hayop na ginawang palamuti sa pader. Pumasok si Tandang Rigor sa loob ng kusina nito at may dala na itong baso na may laman na kulay green na parang juice. Pinainom niya yon kay Rafi. Ata, inumin mo yan, iha. Makakatulong yan sa'yo. Ano po ito? Gamot yan. Pansamantalang pipigilan niya ng epekto ng sumpa sa katawan mo. Sumpa po? Ako may sumpa? Sa amoy mo, nasa proseso ka na ng pagiging aswang. Kumain ka ng laman. Tama ako, hindi ba? Po? Paano niyo po nalaman? 6 na dekada na ako sa trabahong ito. Kahit nasa 1 kilometro ang layo mo'y maamoy ko ang masangsang na amoy na galing sa katawan mo. Pero huwag kang mag-alala. Tutulungan kita dahil kaibigan ko itong si Aldrin. Mabuting kaibigan ko ang lolo niya. Ilang beses din kaming nakasama sa mga labanan. Matapang ang taong yon. Bilib ako sa tapang nun. Yun din po ang kwento ng lolo sa akin. Kaya ikaw kagad ang naalala ko nung nalaman ko ang kalagayan ni Rafi. Mawalang galang na po. Gusto ko lang pong itanong kung bakit po nagkakaganito ang pinsan ko. Simple lang. Kumain siya ng pagkain ng aswang. Isa yan sa mga ginagawa nila kung gusto nilang hawaan ng isang tao. Ang mga aswang, mapandin lang na mga nilalang sila. Wala silang awa. Diyos ko, Day. Ayoko maging aswang. Ang papangit ng mga mukha nun eh. Magiging kasing pangit rin ba nila ako? Buong buhay ko, hindi pa ako nakakita ng magandang aswang. Kung may maganda man, ilusyon lang ang mga yon. Dahil ang totoong anyo nila ay katulad ng isang halimaw. Maraming klaseng aswang. Depende na sa kung anong uring aswang ang nakahawa sa iyo. Yun nga pong hindi namin alam, Tang. May hinala kami kung sino ang aswang na yun pero wala kasi kaming pruwebe. Sus, napakadali. Halika dito, iho. Ibigay mo sa akin ang palad mo. Masakit ito ng kaunti, ha? Kaya tiisin mo na lang. Ano pong gagawin nyo? Sa pamamagitan ng dugo mo, makikita natin kung sino ang may gawa nito sa iyo. Dahil nananalaytay na rin sa ugat mo ang kanyang dugo, kaya mas madali kong makikita yon. Aw! Ang sakit! Kapitbahay mo lang ang aswang, iho. Isang bagong salta. Tahimik lang siyang naghahasik ng lagim. Isang dayunog. Nako, delikado ito. Mahirap kalaban ang isang ito, Aldrin. Hindi niyo ito basta-basta matatalo.
Ano pong ibig niyo sabihin na mahirap talunin? Malakas po ba ang aswang na yan? Si Judy nga talagang aswang. Walang yung babaeng yun. Idadamay pa ako sa pagiging mabaho at pangit niya. Nako, humanda talaga sa akin yon. Hoy, Raps, huminahon ka nga muna. Makinig muna tayo kay Tandang Rigor. Isang dayunog, hindi karaniwang aswang. Dayunog? Uri po ba ng aswang yan? Pero ang buong akala ko'y wala na sila. Akala ko'y naubos na ang mga dayunog. Isang dekada ang nakakaraan. Nilipol na kasi ng mga tagatugis sa mga dayunog. May natitira pa pala sa kanila. Paano po mapapagaling ang pinsan ko, Tandang Rigor? Tulungan niyo naman po kami, oh. Ayoko po maging aswang ang pinsan ko. Siya na lang pong natitira kong kamag-anak, eh. May paraan pa po ba? Hanggat hindi nagagawa ng aswang ang huling ritual para tuluyan ka na maging kauri niya, ay may pag-asa pa na mabura ang sumpa. Pero mahihirapan kayo. Ano pong paraan yun, Tang? Gagawin po namin kahit ano yon. Matulungan lang si Rafi. Isang paraan lang, iho. At yun ay patayin ng aswang na nagpakain sa iyo ng atay. Pero itong mahirap. Hindi basta-basta napapatay ang mga dayunog. Kakaiba sila sa ibang mga aswang. Kahit ako hindi ko alam kung paano papatayin ng isang dayunog. Di po ba isa kayong albularyo? Hindi niyo po ba alam ang tungkol sa dayunog? Walang nakakalam kung paano papatayin ng aswang na yan. Isa yan sa lakas nila. Kung ang mga gabunan ay napapatay sa pamamagitan ng pagpugot mo sa ulo nila, iba naman ang dayunog. Di ba sabi niyo po, nilipol na sila ng mga tagatugis noon? Paano nila nagawa yun noon? Sila lang ang may alam noon, iha. Si Raul, baka may alam yung kapatid ko. Kaso, hindi ko alam kung nasan siya ngayon eh. May iba pa po bang paraan? Gusto ko pong mawala ang sumpa eh. Tang, tulungan niyo po kami. Ayoko pong maging pangit. May isang paraan pa. Pero sinasabi ko sa inyo, delikado ito. Hindi ko ito dapat sinasabi pero gusto ko kasing makatulong sa inyo. Ano po yun? Si Shiro. Hanapin niyo si Shiro sa kagubatang ito. Sigurado kong malaki ang may tutulong niya sa inyo. Shiro? Albularyo din po ba siya, Tang? Hindi. Isang engkanto si Shiro. Isang mapaglarong engkanto kaya dapat na mag-iingat kayo sa kanya. May kakayahan si Shiro na ipakita sa inyo ang nakaraan. Pwede niyong hilingin sa kanya na ipakita sa inyo kung paano napatay ng mga tagatugis noon ng mga aswang na dayunog. Nang sa ganun magkaroon kayo ng ideya kung ano ang gagawin. Isang engkanto? Totoo pala sila? Siyempre totoo sila, iha. Sila mga bantay ng kalikasan. Ang iba mababait, may masasama, at meron ding mapaglaro kagaya ni Shiro. Ang lahat ng kahilingan ay may kapalit, kaya humanda kayo kung anong hihiligin niya. Masyado siyang tuso kaya nga mag-iingat kayo. Saan po namin siya mahahanap, Tang? Paano namin malalaman na siya na si Shiro? Nakatira siya sa puno na puno ng alitaptap. Walang ibang puno dito sa kagubatan na nagliliwanag kapag gabi. Bago kami umalis, ay binigyan ni Tandang Rigor ng agimat si Rafi. Pipigilan ng agimat na yon ng sintomas katulad ng pananabik nito sa karne at dugo. Malaki ang pasasalamat namin kay Tandang Rigor sa tulong niya. Habang binabagtas namin ang daan pauwi, ay hindi mawala sa isip ko ang mga nalaman. Ang tungkol sa mga aswang na dayunog at tungkol sa mga engkanto. Akala ko ba mataas na antas na si Tandang Rigor? Bakit hindi niya alam kung paano patayin ng isang dayunog? Alam niya yon, pero hindi niya kasi dapat na pangunahan ng mga bantay ng kalikasan eh. Kahit na gaano pa kataas ang antas niya, kailangan niya pa rin ng basbas galing sa mga diwata o engkanto. Ibig sabihin, nasa kamay ng engkantong si Shiro ang desisyon? Siya ang masusunod kung tutulungan niya ba tayo o hindi? Parang gano'n na nga. Kumbaga, parang pagsubok sa'yo. Kung karapat dapat ka ba talagang tulungan? Ay naku naman oh. Pamak talaga tong Judy na to eh. Nakakainis. Sasabunutan ko talaga ang walang hiyang Judy na yon. Nakakagigil.
Akala siguro niya papayag ako sa gusto niya. Parang gusto ko na lang maging aswang at siyang una kong kainin. Magtigil ka na nga. Hindi yan ang solusyon. Umuwi muna tayo. Kailangan pagplanuhan natin kung anong gagawin. Hindi pala madaling kalaban ng mga dayunog eh. Hindi tayo pwedeng basta-basta na lang magpadalos-dalos. At saka, aalamin muna natin kung sino pa yung binigyan ni Judy ng ulam. Sigurado akong magiging aswang din sila. Kailangan din nila ng tulong natin. Palaisipan pa rin sa akin kung paano papatayin ng isang dayunog eh. Ganun pa sila kalakas? Nakakatakot naman kung ganun. Kaya pupuntahan natin yung inkantong si Zero. Siya lang ang may sagot sa lahat ng mga katanungan natin. Kaso sabi ni Tandang Rigor, may kapalit daw yun eh. Saka na natin malalaman kapag nakaharap na natin siya. Sa ngayon, umuwi muna tayo. Kailangan natin magpahinga. Kailangan natin kumilos sa lalong madaling panahon. Hindi natin alam kung kailan ang huling ritual ni Judy. Baka maging huli pa ang lahat. Hindi pa man kami nakakalayo mula sa kubo ni Tandang Rigor, ay sinalubong na kami ng 2 tao at nakilala namin kaagad sila. Mga kapitbahay namin, pero parang may kakaiba sa kanila. At sa likod nila, nakatayo doon si Judy. Malapad ang ngiti at tila natutuwa na nakita niya kami. Si Judy ba yon? Oo, at kasama niya si Aling Delia at Ramon. Nahawaan din siguro sila. Mukhang may alam kayo sa sikreto ko ha. Huwag kayo mag-alala. Nandito lang ako para sunduin ang pinsan mo. Rafi, halika na. May pupuntahan tayo. Ano? Hindi ka lang pala halimaw. Baliw ka rin pala eh. Bakit naman ako sasama sa'yo, halimaw ka? May atraso ka pa nga sa akin eh. Baka nakakalimutan mo yung ginawa mong pagpapakain sa akin ng kadiri mong atay. Dapat nagpasalamat ka nga sa akin, Rafi. Binigyan kita ng kapangyarihan. Hindi mo ba alam na ang katulad nating aswang ay mahaba ang buhay at matagal mamatay? Taglay natin ang walang katulad na lakas at bilis. Aba, walang hiya ka talaga. Wala akong pakialam sa superpowers na yan, no? Lagot ka sa akin, pangit ka! Rafi, sandali lang. Hindi ka dapat nagpapadala sa emosyon mo. Alam natin kung anong gusto niya. Kukunin ka niya kasi isasagawa niya ang mga huling ritual. Bravo! Ang galing naman itong si Aldrin. Saan mo naman nalaman ang lahat ng yan? Pinabibilib mo naman ako. Tama ka. Huling ritual na. At pagkatapos nito, magiging aswang na itong 3 kong alagad. Hindi magtatagal dadami ulit ang uri ko at maghahari kami dito sa lugar niya. At ikaw, Cristel, ikaw ang hihuhuli ko sa lahat dahil espesyal ka sa akin. Ha? Ako? Ano pinagsasabi mo dyan? Hindi ka pa talaga nakontento sa pinsan ko, pati ako'y dadamay mo pa? Sa totoo nadamay lang ang pinsan mo. Ikaw talaga ang pakay ko. Matagal din kitang hinanap, babae ka. Ngayon, matutupad na ang pagiganti ko sa mga magulang mong walang kwenta. Huwag mong itama yung mga magulang ko dito. At bakit naman hindi? Wala ka palang alam kung gaano kasama ang mga magulang mo. Nakakatuwa naman. Mas magiging masaya ito. Anong ibig mong sabihin? Hindi masama ang mga magulang ko. Wala kang alam tungkol sa kanila kahit tumahimik ka. Ha, talaga lang ah. Mukhang ikaw yata ang walang alam kung ano ang totoong ugali ng mga hayop mong magulang. Mas masahol pa sila sa mga halimaw. Mabuti na lang na patay na sila. Huwag kang makinig sa kanya. Mapanlin lang sila. Ginagamit lang nila ang kahinaan mo. Kaloka? Parang baliw din pala tong mga halimaw. Feeling close ba naman sa tita at tito ko? Hoy, halimaw! Hindi ka magwawagi. Nakita mo to, ha? Isang agima to para hindi ka magtagumpay sa mga masasama mong balak. Tingnan natin. Kayong dalawa, ipakita nyo sa akin kung gaano kayo katapat na alagad. Patayin nyo sila. Unahin nyo ang lalaking yan. Nako, lagot, wala tayong sandata. Nakalimutan ko dahil sa pagmamadali. Kung kailan kailangan, saka naman nakalimutan, pambihira naman, Meron ako dito. Dala ko yung teargas na binigay mo, Aldrin. Itong kahoy na lang. Pwede na siguro to. Nakalimutan ko talaga magdala kahit itakman lang. Ayos lang yan. Hindi naman natin pwedeng saktan sila Aling Delia at Ramon eh. Mga kapitbahay natin sila. Hindi pa sila aswang.
Iiwasan ko lang ang atake nila. Hahanap ako ng pagkakataon na makatakas sa kanila. Diyos ko, sina Aling Delia at Ramon, nagiging aswang na ba sila? Bakit may pangil? Hindi pa naman siguro. Ang sabi ni Tandang Rigor dadaan muna sila sa huling ritual. Lalabanan natin sila. Hindi pa sila ganap na aswang kaya hindi pa sila ganun kalakas. Handa ka na ba, Cristel? Rafi? Handa na. Walang atrasan na ito. Itong tear gas ang bahala sa kanila. Akin ang aswang na yan. Kanina pa nangangati yung mga kuko ko sa kanya eh. Hindi, akin siya. May alam siya sa mga magulang ko. Akong haharap sa kanya. Sige, patayin niyo na sila! Hindi ko alam kung saan ang galing ang tapang ko ng mga oras na yon, Kabanong. Nang makaharap ko si Judy, naghalo ang takot at galit ko sa puso ko. Takot dahil alam kong kaya niya akong patayin dahil isa siyang halimaw. At galit dahil sa mga sinabi niya tungkol sa mga magulang ko. Nasa gitna kami ng masukal na gubat, walang ibang tao at papadilim na. Gamit lamang ang tear gas, matapang ko siyang hinarap. Sa tingin mo ba kaya akong patumbahin ang spray mo? Ang liit naman ang tingin mo sa akin. Katulad ka rin ng mga magulang mo. Hindi ko alam kung bakit nasabi mo na masama ang mga magulang ko. Pero nagkakamali ka doon. Mabubuti silang mga tao. Hindi sila nananakit na katulad mo na isang aswang. Mamamatay tao ka. Ha! Daming satsat. Labanan mo ako. Tingnan natin kung sino ang mas malakas. Bakit kilala mo mga magulang ko? Kilala sila ng maraming aswang. Sa katunayan, marami ang naghanap sa'yo para maghiganti. Mabuti na lang at naunahan ko silang lahat. Rinig ko sa likod ko ang sigaw at ungol ni na Aling Delia at Ramon. At ganun na rin ang mga malulutong na mura ni na Rafi at Aldrin. Nanginginig ang mga kamay ko na itinutok sa kanya ang tear gas na dala ko. Katawa-tawa ka talaga. Ano ba laman yan? Alcohol? Perfume? Walang bisa yan sa akin. Etong sa'yo. Humanda ka kapag nahuli kita. Gagawin kitang alipin ka. Alcohol pala Etong sa'yo halimaw. Tanga, hindi alcohol ang laman ito. Natamaan siya sa muka at leeg at ganun na lang ang sigaw niya. Umuusok at namumula ang balat niya. Ano yan? Bakit ang init? Di ba sabi mo alcohol? Eto pa Ang sakit! Bawang! Walang iya ka! Napakatuso ba? Yan ang napapala sa mayabang na katulad mo. Eto pa! Dinikdik na bawang at asin ang laman ng tear gas na ito. Hindi alkohol. Tanga! Eto pa kainin mo lahat yan. Ang init! Ay, bongga mo naman, insan. Naisuhan mo ang pangit na yan? Babalikan kita, hayop ka. Hindi ba tayo tapos? Humanda ka sa akin, Cristel. Isusunod kita sa mga magulang mo. Sigaw ng sigaw si Judy habang tumatakas ito kasama ang kanyang dalawang alagad. Napaupo naman ako sa lupa. Nangihina ang mga tuhod ko dahil sa takot. Hindi ako makahinga ng maayos sa nerbiyos. Muntik na ako dun. Cristel, ayos ka lang ba? Hindi ka ba nasaktan? Ayos lang ako. Ravi, insan ikaw, hindi ka ba nasaktan? Nagtataka nga ako Bakit? Cristel, bakit ang lakas ko? Feeling ko ang gaan ng kamay ko at ang lakas ng suntok ko. Dahil sa agimat yan. Nagbibigay ng proteksyon ng agimat sa sino mang nagsusuot nito. Meron din ako niyan. Ito patagal ko na itong sinusuot. Tinatago ko lang sa ilalim ng damit ko. Ganon din bang epekto nito sa'yo? Sabog ang mukha ni Ramon kanina Girl, feeling ko nga natanggal ang ngipin niya dahil sa lakas ng suntok ko. Tara na, alis na tayo. Madilim na Baka bumalik ang mga yon. Kailangan pa nating hanapin si Zero. Patatagalan pa tayo dahil hindi naman natin alam kung nasaan ang tirahan niya. Aldrin, makakaya kaya natin to? Bakit atras ka na? Hindi pa nagsisimula ang totoong laban. Naisip ko kasi mga ordinaryong tao lang tayo. Wala tayong alam tungkol sa mga ganitong klaseng bagay. Hindi naman kita pababayaan Nakaalalay lang ako palagi sa'yo. At saka, nandyan rin naman si Rafi. Magtutulungan tayo. Aswang, engkanto, tapos tayo tao lang. Walang lakas at kapangyarihan. Paano natin matatalo sila?
Wala nga tayong kapangyarihan pero may malasakit at pagmamahalan tayo sa isa't isa. Cristel, yun ang kapangyarihan natin. Tama si Rafi. Kayang-kaya natin si Judy. Ang swerte ko't nandyan kayo. Ano kayo mangyayari sa atin pagkatapos nito? Baka maging sikat tayo. Aswang Hunters! Loko ka talaga. Wala namang nagiging sikat sa pagiging manunugis eh. Walang naniniwala sa mga aswang. Sa bagay, ako nga nung una hindi talaga naniniwala na may aswang eh. Nang gabing yun ay bumalik kami sa bahay. Pinuntahan din namin ang bahay na tinitira ni Judy pero walang tao doon. Siguro nagtatago na dahil may nakaalam na ng sikreto niya. Nakausap din namin ang kamag-anak ni Aling Delia at Ramon. Nagtataka sila dahil 2 araw na pala itong hindi umuwi. Nagro-ronda na mga tanod sa buong barangay para sa karagdagang kaligtasan. Gabi na pero gising pa rin ako, Kabanong. Naging mailap na ang antok sa akin simula nang nalaman ko ang tungkol kay Judy. Kukuha sana ako ng gatas sa kusina para makatulog at nandun din pala si Aldrin at nagkakape. Kape? Ayaw mong matulog? Sanay na ako sa ganito. Baka nakakalimutan mo, isa akong tanod. Sanay ako nagpupuyat. Hindi ako makatulog eh. Magtitimpla nga sana ako ng gatas. Ako na, maupo ka na lang dyan. Salamat ah. Alam mo, ang bait mo. Naku, huwag kang magsalita ng ganyan. Nahihiya tuloy ako sa iyo eh. Bakit naman? Totoo naman talaga na mabait ka. Matulungin ka sa kapwa at may malasakit. Ano pa ba? Gwapo. Pwede na. Binola mo pa talaga ako ha. Hindi naman. Medyo totoo naman kasi nagwapo ka eh. Medyo. Oo. Oh, eto na nga gatas mo. Mainit pa yan ha. Namagitan sa aming dalawang katahimikan habang si Aldrin ay humihigop ng kape niya at ako naman ng mainit na gatas. Napakatahimik ng gabi, pero sa likod ng katahimikang yon ay may nakaabang na kadiliman. At kung hindi naman yon mapipigilan, lalamunin nito ang buong baryo namin. Doon na ako bumigay. Makakaya nating patayin si Judy? Paano kung hindi natin mahanap si Zero? Paano ang pinsan ko? Magiging aswang na ba si Rafi? Kanang umiyak. Hahanap tayo ng paraan. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin napapatay yung Judy na yon. Lokong aswang na yon. Lumipat lang dito sa lugar natin para maghasik ng lagim. Narinig mo ba yung mga sinabi niya? May alam siya tungkol sa mga magulang ko. Sa totoo lang, hindi ko ganong kilala si nanay at tatay eh. Bata pa lang kasi ako nung mamatay sila. Kaya doon ako tumira kina Rafi. Anong klaseng tao ba yung mga magulang ko? Bakit sinabi ni Judy na masasama sila? Ay nako, sinabi ko naman sa iyo na huwag kang maniniwala sa mga sinasabi ni Judy. Nagsisinungaling lang yon. Hindi eh. Malakas ang kutob ko na nagsasabi siya ng totoo. Huwag mo nang isipin yon. Sige na, magpahinga ka na. Maaga pa tayo bukas. Mas importante si Rafi. Ililigtas natin ang pinsan mo. Saka na natin iisipin yung tungkol sa nakaraan, okay? Maraming salamat ha. Napakabuti mo talaga sa amin ni Rafi. Naku, wala yun. Kaibigan ko kayong dalawa. Tsaka, tanod ako, di ba? Iniisip ko rin ang kapakanan ng barangay natin kaya tutulong ako hanggat makakaya ko. Kinabukasan, nagising na lamang ako na nagwawala si Rafi. Mabuti na lang at naroon si Aldrin. Pagkababa ko, tumambad sa akin na nagkalat na dugo sa sala ng bahay ko. Rafi, anong nangyari dito? Bakit ang daming dugo? Diyos ko, kaninong dugo ito? Cristel, patawad. Hindi ko talaga kayang pigilan eh. Nangihina ako kapag hindi ako nakakakain ng hilaw na karne. Si Rafi kasi, nadatnang ko sa labas. May kinakain na kambing. Pinigilan ko siya. Kaso, dinala niya dito sa loob yung patay na kambing. Kaya ayun, daming dugo dito. Sinaktan ka ba niya? Mukhang lumalala na siya eh. Kailangan na natin puntahan si Zero para matapos na tong lahat ng ito. Anong gagawin ko, Insan? Magiging katulad na ba ako ni Judy? Ayoko.
Mas gugustuhin ko na lang na mamatay kaysa maging halimaw na pangit. At ayoko may masaktan akong tao. Bakla lang ako, pero hindi ako kanibal. Ah, Ano kami ba yung kinain mo? hindi ko nga alam eh. Siguro kay Mang Gusting yun. Sila lang naman ang may maraming alagang hayop dito eh. Nako, tsak na magagalit yun. Kaya pala dumarami ang kaso ng pagkawala ng mga hayop eh. Kagaguan din pala ni Judy to. Aldrin, pwede bang tulungan mo akong maglinis dito? Rafi, magpahinga ka na muna dyan. Pero wag mo kaming kakainin ha. Pinsan mo pa rin ako ha. Tanga, pwede ba kitang saktan eh? Ikaw ang ate ko. Pinapaalala ko lang yun sa'yo. Baka kasi nakalimutan mo, bigla mo na lang akong sunggaban. Laman ng hayop ang hinahanap ng sistema ko. Sana naman mawala na yung sumpa na yan, no? Pero nagtataka nga ako eh. Akala ko ba kapag suot ko ang agimat, hindi na ako magkikrave ng laman? Oo nga, no? Wala na bang bisa yan? Gusto ko na lang talaga matapos to eh. Oh, itong towel, Rafi. Punasan mo nga yung sarili mo. Naliligo ka na sa dugo eh. Maligo ka nga muna. Sige, ako nang bahala maglinis dito, Cristel. Hindi, tutulungan na kita para mas mabilis. Tapusin natin to ngayong gabi, Aldrin. Hindi naging madali ang paghahanap kay Zero. Yun ang unang beses na haharap kami sa isang engkanto. At sa totoo lang, kinakabahan ako. May kapalit ang bawat hiling. Ano kaya ang gusto niyang kapalit? Yun ang paulit-ulit na tanong sa isip ko, Kabanong. Sa tingin mo, anong kapalit kaya ang hihilingin ni Zero? Wala rin akong ideya eh. Sana naman hindi mahirap ibigay. Kailangan pa naman natin ng tulong niya. Baka naman pwedeng utang na lang. Ewan ko. Sana nga pwede. Okay ka lang ba, Raps? Wala ka bang ibang nararamdaman? Well, ayos lang ako ngayon. Huwag ka mag-alala, Insan. Di kita type kainin, no? Matandang dalaga ka na kaya. Sure ako, makunat na ang kalamnan mo. Walang iya ka talaga. 25 pa ako, no? Hindi pa matandang dalaga yan. Huwag ka kasi masyado mag-alala. Pinapatawa lang kita. Bilisan na lang natin hanapin yung Zero na yan. Ang arte. Baka naman bakla din yung engkantong yan, ha? Arte ng pangalan eh. Zero. Cristel, Rafi, tingnan niyo yun, oh. Isang puno na napapalibutan ng mga alitap-tap. Yan na siguro yung hinahanap natin. Ang puno kung saan nakatira si Zero. Wow! Ang ganda naman yan! Parang Christmas tree! Tara, lapitan natin. Maliit lang ang puno kung titingnan mo sa malayo. Pero napakalaki pala nito sa malapitan. Nalula kami sa sobrang laki nito. Wala kaming ideya kung paano tatawagin si Zero. Ilang minuto na kaming nakatayo doon. Tinatawag ang pangalan niya pero wala pa rin. Hanggang sa bumuka ang isang bahagi ng puno at lumabas doon ang isang napakagwapong nilalang. Puti ang buhok nito na umabot hanggang talampakan. Matangkad siya at kulay ginto ang kanyang mga mata. Ngumiti siya sa amin at nagsalita. Parang sa loob ng kuweba ang boses, malalim pero malamig. Mga mortal, ano ang pakay niyo sa akin? Bakit narito kayo sa aking tahanan? Siya na yung engkanto, girl. Ay, ang gwapo. Bakit hindi man lang tayo na-inform na ganito pala kagwapo ang engkanto, Day? Uy, mais ka nga dyan. Ang landi mo talaga. Pag ito hindi tayo pinagbigyan, bahala ka, magiging aswang ka na talaga. Ikaw ba si Zero? Yung engkantong may kakayahan na ipakita ang nakaraan? Yan ba ang pakay niyo sa akin? May gusto kayong malaman mula sa nakaraan? Opo. Kailangan namin ng tulong mo, Zero. Ikaw lang ang makakatulong sa amin ngayon eh. Tulong. Ang salitang yan, napakasarap pakinggan. Pagtulong. At sino naman ang nagsabi sa inyo na ako ang kailangan nyo? Maraming engkanto sa kagubatang ito. Bakit ako? Itong kaibigan kasi namin, naaswang siya. Inuwan siya ng isang dayunog. At kailangan naming malaman kung paano papatayin ang aswang na yun para mailigtas namin itong si Rafi. Isang dayunog pala ang aswang.
Nakakatawa ang mga aswang na yan. Ang kaunti lang ng bilang nila dito sa mundo pero ang hirap nilang patayin dahil walang nakakalam kung paano maliban na lamang sa mga taong tumugis sa kanila noon. At yun nga ang kailangan namin. Sabi ng albularyong si Tandang Rigor, may mga tagutugis noon na pumapatay ng mga dayunog. Gusto sana naming malaman kung anong ginamit nila at kung paano nila napatay ang mga dayunog. Sa tingin nyo ba, tutulungan ko kayo dahil kailangan nyo ng tulong ko? May kapalit pa ang lahat ng tulong na ibibigay mo? Matalino kang bata. Gusto kita. Madali kang kausap. Hindi ako nagbibigay ng tulong na walang kapalit. Dapat alam nyo na yan bago pa kayo nagpunta rito, mga mortal. Anong kapalit ba yung gusto mo? Tingnan natin. Sa ngayon, wala pa kasi akong maisip. Pwede bang utang muna? Alam mo yon, sa susunod ka na lang maningil. Huy, ano ka ba? Tumimik ka nga muna. Utang? Nakakatuwa ka naman. Sige, pero maniningil ako sa inyo. Hindi nakakalimot ang isang engkanto sa mga kasunduan. Nagkakaintindihan ba tayo, mga mortal? Teka, sandali lang. Huwag kang padalos-dalos. Hindi pwedeng pumayag ka sa isang kasunduan na hindi mo alam ang kapalit. Masyadong delikado yan. Magaling. Matalino ka, lalaki. Bahala na. Gusto ko lang talagang maibalik sa dati ang pinsan ko eh. Kahit anong kapalit pa yan. Basta mawala lang ang sumpa kay Rafi. Girl, huwag ka namang ganyan. Naiiyak ako. Sigurado ka ba talaga? Baka magsisi ka. Tuso ang mga engkanto. Paano ako magsisisi kung ang kapalit naman ng lahat ng yan kaligtasan ng pinsan ko? Siya lang ang meron ako sa mundong ito. Ayoko siyang mawala. Ayoko mapahamak siya. Cristel naman, nakakainis ka. Ang drama naman talaga ng mga mortal. Ang ikli na nga ng buhay nyo, ang dadrama nyo pa. Pero sige, pagbibigyan ko kayo sa mga hiling ninyo. At dahil busilak ang puso nitong si Cristel, ito ang para sa'yo. Bigla na lamang nagliwanag ang harapan namin at nagkaroon ng parang palabas. Nung unay hindi ko maintindihan kung ano ang pinapalabas. Saka ko lang napansin na pamilyar sa akin ang dalawang tao na nakikita ko. Ang nanay at tatay ko. Nasa liblib na lugar silang dalawa. Tumatakbo habang hawak ang isang punyal na may mga marka. Sa likod nila ay may mga grupo ng aswang. Marami at hinahabol sila. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang nanay at tatay ko sa malapitan. Malabo kasi ang alaala ko sa kanila kasi 5 taong gulang pa lamang ako nung sabay silang dalawa na namatay. Sinunggaban ng nanay ko ang isang aswang at pinunit nito ang lalamunan. Lumabas ang tila hugis puso na laman doon at sa kanya yun sinaksak ng paulit-ulit hanggang nawala ng buhay ang halimaw. Tapos biglang nawala ang mga imahe. Nakita mo na ang kailangan mong makita, mortal. Umalis na kayo at gawin niyo ang nararapat niyong gawin. At huwag niyo na akong gagambalain pa. Nakita mo yun? Sa lalamunan ng isang dayunog, may 2 puso sila ron. Yun ang kailangan natin puntiryahin para mapatay natin sila. Ang nanay at tatay ko yon. Ibig sabihin ba? Mga manunugis ng aswang ang mga magulang mo, Cristel. Kaya siguro nagiganti si Judy sa'yo dahil sa mga magulang mo. Kayong tatlo, mabubuti kayo na mga tao. Nakikita ko kung gaano kalinis sa mga puso ninyo. Handa kayong tumulong sa kapwa. Natutuwa ko at may mga tao pa pala na katulad ninyo. Sa kuweba dun sa silangan, matatagpuan nyo ang hinahanap ninyo. Tanggapin nyo ang basbas ng isang engkanto. Magtatagumpay kayo sa misyon ninyo. Bigla na lamang nawala si Zero. Naiwan kaming 3 doon sa puno kasama ang mga alitaptap na tila walang alam kung ano lang ang nangyari. Naintindihan kagad namin ni Aldrin na nasa kuweba nagtatago si Judy kaya wala nito sa bahay na tinitirhan. Halos hating gabi na. Madilim ang kagubatan pero maliwanag ang buwan. Malapit na kami sa kuweba na may humarang sa amin.
5 malalaking mga aso. Anong klase mga aso to? Bakit ang lalaki nila? Sigurado ko na galing kay Judy ang mga yan. Halimaw na aso. Ha? May ganun ba? Oo, naikwento ng lolo ko noon ang tungkol sa mga halimaw na nagpapanggap na aso. Aswang din mga ito? Hindi, mga alaga sila ng aswang. Ako nang bala sa mga doggies na ito. Total, animal lover naman ako eh. Sige na, alis na kayo. Oras na para itigil ang kasama ng Judy na yon. Mag-iingat ka ha. Ang lalaki ng mga asong yan. Ha! Ramdam ko ang kapangyarihan ng agimat ni Tandang Rigor, no? At ang basbas ni Zero. Aso lang ang mga ito. Caring-caring ng beauty ko ito. Cristel, gamitin mo ito. Punyal yan ng lolo ko. Ang tanging pamana na iniwan niya sa akin. May nakasulat na orasyon dyan. Alam kong kayang-kaya mong puksain si Judy. Gamit niyan. Maraming salamat. Sige, tayo na. Nagmamadali kaming nagpunta ron. At tama nga si Zero. Nandun nga si Judy. Hinihintay kami. Sa gitna ng altar ay naroon si Aling Delia at Ramon. Nakatayo lang at naghihintay sa utos galing kay Judy. Sa wakas, nandito na ang ating espesyal na bisita. Oh, nasaan ang pinakamamahal kong si Rafi? Katapusan mo na ngayon. Hinding-hindi ka magwawagi sa mga masama mong balak. Kahit kailan, hindi magtatagumpay ang kadiliman. Aba, ang tapang mo na ha. Sino bang kakampi mo? Yung engkantong hindi marunong tumupad sa usapan? Huwag ka nang umasa pa. Hindi lahat ng pinakita ni Zero ay totoo. Wala akong pakialam. Basta ang alam ko, ngayong gabi, ikaw ang mamamatay at may babalik sa tama ang lahat. Kawawang Cristel. Alam mo naman na hanggang pangarap ka na lang. Kung ayaw mong mamatay, umalis ka na dito sa lugar namin at bawiin mo ang sumpa. Ha! Akala nyo ganun lang kadali yan? Kay tagal kong hinintay ang oras na ito na makaharap ko ang nag-iisang anak na mga walang hiyang tagatugis na pumaslang sa buong pamilya ka. Pumaslang sa buong pamilya mo? Walang kasing sama mga magulang mo. Nananahimik kami mga dayunog sa isang liblib na lugar. Hindi kami naghahasik ng lagim katulad ng ibang mga aswang. Pero anong ginawa nila? Inubos nila ang pamilya ko. Wala silang awa. Kahit na nagmamakawa ang mga kapatid ko, hindi sila nakinig. Dahil masama kayo. Kahit na sabihing hindi kayo nananakit, hindi nyo mababago ang katotohanan na kampon pa rin kayo ng kadiliman. Tama na, maraming satsat. Tapusin na natin to. Mayabang ka ha. Ikaw ang uunahin ko. Sugurin niyo sila. Patayin niyo ang lalaki. Walang kwenta yan. Ako nang bahala kina Aling Delia at Ramon. Basta huwag mong kalimutang gamitin ng punyal ha. Huwag kang mag-alala. Nasa likod mo lang ako palagi, okay? Sige, handa na ako. Alam kong gagabihan ako ng mga magulang ko sa laban na ito. Etong asin. Gusto nyo to, di ba? Paborito ng mga aswang ang asin at bawang. Sige, lapit kayo. Nang matusta kayo. Judy, akong hanapin mo. May atraso mga magulang ko sa iyo, di ba? Tapusin na natin to. Huwag mo na idamay ang pinsan ko. Pakawalan mo siya sa sumpa. Ako lang naman ang pakay mo, di ba? Ano ko, tanga? Hindi mo ako mauto. Matagal na panahon na itong nakaplano. Ikaw ang magiging alipin ko. Gagawin kitang aswang at ipaparamdam ko sa iyo kung gaano kahirap maging alipin sa laman at dugo ng tao. Pero hindi pa huli ang lahat para sa iyo. Kung sumuko ka lang ngayon at umalis, walang masasaktan. Sumuko? Uubusin ko kayong lahat! Napakasama mo talaga. Akala ko pa naman mabait ka. Itong para sa iyo, Cristel. Ipapakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng isang nagiganting dayunog. Nakita ng dalawa kong mga mata ang pagbabago ng anyo ni Judy Cabanong. Sa harap ko mismo. Humaba ang katawan niya at bumaluktot ang galugod. Ang mga mata ay naging kulay itim at bumukas ng pagkalaki-laki ang kanyang bibig. Napakalaki na nasa tingin ko kayang lamunin ng isang buong tao. Nagbugay ito ng masangsang na amoy. Katulad doon sa naamoy ko sa bahay namin. Inilabas ko kagad ang punyal. Sa loob ng bulsa ko ay ang isang pakete ng asin at mga bawang. Hindi man ako marunong makipaglaban sa mga aswang pero hindi rin ako nagpunta ng hindi handa. Kung may lakas at bilis siya,
Ako, may utak. Nang lumingon ako kay Aldrin, patuloy itong nakikipaglaban kay Aling Delia at Ramon. Pero napansin ko na hindi sinasaktan ng mga ito. Panay-ilag lamang siya sa mga atake habang paulit-ulit na sumusulyap sa kinaroroonan ko. Sige, lumapit ka pa. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. Ha! Mayabang! Wala ka namang binatbat! Etong nababagay sa'yo! Malaki ang bibig mo. Saktong-sakto tong bawang ko. Kainin mo ito, halimaw! Ibinato ko ang ilang piraso ng bawang sa loob mismo ng nakangangan nitong bibig. Bawang! Ang init! Yan ang nararapat sa iyo. Ha! Akala mo matatalo ko sa isang bawang? Nagpapatawa ka! Malakas ako, Cristel! Hindi mo ko basta-basta matatalo. Ang mga kuko ko may lason. At ito ang papatay sa'yo! Cristel, mag-ingat ka! Umilag ka! Ang sakit! Ang braso ko nasugatan! Hindi lang yan ang aabuti mo sa akin. Nagbago na ang isip ko. Imbis na gawin kitang alipin, ipapakain na lang kita sa mga alaga kong aso. Eto pa! Tulong! Ha? Ang haba ng dila niya na. Lalamunin ka niya, Cristel. Gamitin mo ang punyal. Itarak mo na sa lalamunan niya. Wala ka ng kawala. Sa wakas, may pagiganti ko na rin ang mga kapatid kong inosyenteng pinatay. Judy, hindi naman kasi dapat tumabot sa ganito eh. Alam kong galit ka, pero nakaraan na yon. Anong nakaraan? Mata, laban sa mata. Buhay ang kapalit ng buhay na kinitil. Kaya ngayon, katapusan mo na. Ang mahaba kong dilang magdadala sa iyo sa impyerno. Yun ang akala mo. Sige, kainin mo ako. Yun naman ang gusto mo, di ba? Mamamatay ka! Napakahaba ng dila ni Judy. Pumulupot yon sa katawan ko. Pero siniguro ko na hindi kasama ang kabilang braso ko na may hawak ng punyal. Halos hindi na ako makahinga sa higpit ng pagkakapulupot ng dila niya. At ang nakakasulasok na amoy ay umatake sa ilong ko. Gusto ko nang masuka kabanong. Pero tiniis ko ang sakit at mabahong amoy hanggang sa makakita ko ng pagkakataon na sunggaban ng lalamunan niya. Konti na lang. Lapit pa. Huwag ka mag-alala. Isusunod ko ang mga kaibigan mo at magiging reyna ako sa lugar ninyo. Yun ang akala mo. Sa tingin mo ba papayag na lang ako na mamatay sa ganitong paraan? Nagkakamali ka, halimaw. Ito na ang katapusan mo. Buong lakas kong itinarak ang punyal sa lalamunan ni Judy. Naramdaman ko ang malakas na pintig nito. Sapul ang ikalawang puso nito na nasa lalamunan. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha niya at ang panlalaki ng kanyang mga mata. Hindi nito inaasahan ang ginawa ko. Lumuwag ang pagkapulupot ng dila niya sa akin at bumagsak ako sa lupa. Paano mo nalaman? Hindi mo dapat alam yan. Sinabi ko naman sa iyo eh. Hindi ako papayag na magwagi ka. Walang nakakalam tungkol dyan. Meron. Ang mga magulang ko. At kakampi ko sila sa laban na ito, Judy. Patuloy ang pag-agos ng itim na dugo mula sa lalamunan ni Judy. Pilit pa rin itong tinatakpan ng leeg para maprotektahan ang ikalawang puso nito. Pero huli na ang lahat. Nasaksak ko na yon. Hindi pwede. Paalam, Judy. Kahit papatayin mo ako, may darating pang ibang mga aswang para magiganti sa iyo. At buong tapang ko silang haharapin. Mga manunugis ng aswang ang nanay at tatay ko. Nananalitay sa mga ugat ko ang dugo nila. At sisiguraduhin ko na sa bawat aswang na lalapit sa akin, makikilala nila kung kaninong anak ang kinakalaban nila. Masyado kang mayabang. May araw ka rin. Sa huling pagkakataon, hinati ko sa dalawa ang puso ni Judy. Tumirik ang mga mata nito at nalugutan ng hininga. Nangihina akong bumagsak sa lupa. Kagad na lumapit si Aldrin sa akin at tinulungan akong tumayo. Nagtagumpay ka, Cristel. Ang tapang mo. Mas lalo yata akong na-inlove sa'yo ah. He, loko ka talaga. Si Ramon at Aling Delia nasaan na? Ayun oh, nawala na lang bigla ng malay yung dalawa. Sa tingin mo,
Nawala kaya ang sumpa sa kanila? Panigurado. Tingnan mo nga yan si Judy, oh. Napatay mo yung aswang. Nagmana ka talaga sa mga magulang mo, Cristel. Tama na nga, umuwi na tayo. Pagod na pagod ako eh. Tara, tulungan na kita. Teka, si Rafi, nakita mo ba? Bakit wala siya? Nasaan ang pinsan ko? Naiwan siya kanina doon kasama mga... Pinsan! Aldrin! Nandito ba kayo? Diyos ko! Nandito lang pala kayo? Kanina ko pa kayo hinahanap eh. Nasaan na ba yung atribidang aswang na yon? Google Pin ko yon. Nakahinga ako ng maluwag nang makita kong maayos ang lagay ni Rafi. Gusto kong maiyak dahil sobrang pag-aalala ko para sa kanya. Sinulyapan ko ng isang beses pa ang patay na katawan ni Judy. Hindi na ito bumalik sa anyong tao. Nangingitim na ang balat nito. Kinabukasan ay maraming tao ang nag-aabang sa amin sa labas ng bahay. Naroon si Kapitan at ang ibang mga tanod. Marami ang namangha sa ginawa namin. Marami ang nagpapasalamat. Tinulungan din kami ni Tandang Rigor. Dinala namin sina Aling Delia, Ramon at Rafi sa kanya para isagawa nito ang ritual upang hindi na matuloy ang pagiging aswang ng mga ito. Isang ritual na makapangyarihan upang masigurado na naputol na ang sumpa. Ang ritual ng pagputol ng ugat ng dilim. Hindi ito isang ordinaryong ritual. Mapanganib ito at ang mga may matataas na antas na albularyo lang ang pwedeng magsagawa ng ritual na yon. Katulad ni Tandang Rigor na isang mananambal ng 4 na anito. Ano? Handa na ba kayo? Hindi madali ang ritual na ito. May posibilidad na lalamunin ng dilim si Rafi. Nakasalakay sa determinasyon niya ang tagumpay ng ritual na ito. Handang-handa na po ako, Tandang Rigor. Gagawin ko po ang lahat. Kahit gaano kahirap, maputo lang ang sumpang ito. Ayoko maging halimaw. Nandito lang ako, Raps. Kaya mo yan. Sige, simulan na ang ritual. Pinahira ni Tandang Rigor ng langis ang katawan ni Rafi. Kitang-kita ko ang pag-usok ng balat ni Rafi at nagsimula na itong dumaing hanggang sa sumisigaw na ito. Nasasaktan at hindi mapakali. Ang init! Ano yan? Parang sinisilaban ng loob ko. Tandang Rigor, ang init ng katawan ko. Aray! Yan ang ugat ng dilim. Kailangang maputol yan. Huwag kang gumalaw dahil sisimulan ko na ang ritual. Sa 4 na sulok, sa 4 na dito, sa liwanag ng hating gabi, pinuputol ko kadena na kadiliman. Kumalas ka! Umalis ka! Maputol ka! Ang init! Nasusunog ang katawan ko! Aray! Lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Tila nililindol kami habang binibigas ni Tandang Rigor ang kanyang ritual. Nanginginig ang buong katawan ko sa nasaksihan. Tunay nga na makapangyarihan si Tandang Rigor. Ilang sandali pa ay may maitim na anino nang lumabas sa bibig ni Rafi. At bigla na lamang itong nanghina. Ayan na ang ugat ng dilim. Kailangang maselyuhan ko yan. Kung hindi, babalik yan sa katawan ni Rafi. Ito ang abo para makulong ka at hindi na makapangambala pa ng tao. Sa liwanag ng araw, sa apoy ng buhay, sa tubig ng ilog at sa hangin ng gabi, pinuputol ko ang ugat. Pinapatay ko ang dilim. Bumalik ka sa kadilimang pinagmulan mo! Dumagungdong ang boses ni Tandang Rigor sa loob ng kuweba. Mas lalong lumakas ang hangin. At hindi ko alam kung saan ang gagaling yon dahil nasa kuweba kami. Hindi tumigil si Tandang Rigor sa pagbibigkas ng orasyon. Hanggang sa sumigaw ang itim na anino at sumabog ito. Nawala bigla ang hangin sa kuweba at sumunod ang nakabibinging katahimikan. Nawala rin ang lindol. Tapos na po ba? Wala na po bang sumpa, Tandang Rigor? Malakas si Rafi. Ang kagustuhan niyang bumalik sa liwanag ang siyang tumulong sa kanya para maputol natin ang ugat. Kusa mong tinalikuran ng dilim. Hindi madali ang ritual na ito. Kaya sa susunod maging maingat na kayo. Mapanlin lang ang mga aswang. Kaya dapat maging handa kayo sa lahat ng oras. Maraming salamat po, Tandang Rigor.
Maraming salamat po talaga sa mga tulong niyo. Pagkatapos kay Rafi ay ganun din ang ginawa ni Tandang Rigor kina Aling Delia at Ramon. Bumalik man sa dati ang lahat, ay hinding-hindi pa rin nawawala sa alaala namin ang kagimbal-gimbal na sinapit namin sa kamay ng isang aswang. Ang pangyayaring yon ay nagpapaalala sa atin na huwag basta-basta magtitiwala sa mga hindi kilalang tao, lalo na kapag nagbibigay ito ng pagkain. Hindi naman kasi natin alam kung ano ang totoong motibo nila. Muli kami bumisita ni na Rafi at Aldrin kay Tandang Rigor para pasalamatan ito sa tulong na nagawa niya. Nagdala kami ng maraming pagkain at masayang nagpiknik sa tabi ng batis malapit sa kanyang kubo. Nung nalaman niyang manunugis pala ang mga magulang ko, ay nangako siya na tuturuan niya ako kung paano pumaslang ng mga aswang. Ako si Cristel, ordinaryong tindera lang, anak ng isang manunugis ng aswang. Hindi ko man nakilala ang aking mga magulang, pero ramdam ko ang presensya nila sa bawat misyon na kinakaharap ko. Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po. Bago tayo magwakas ay nagpapasalamat muna ako sa lahat ng mga sumubaybay sa bagong kwento natin ngayong araw na ito. Ngayon, kung medyo nabitin po kayo sa kwento, kung maaari lang po ay bisitahin nyo rin po yung iba pa natin mga channel. Yung mga kwento ni Kabanong kung saan mas mahaba po ang kwento doon at syempre, meron po itong music and effects. Pero kung nabitin din po kayo uli doon, etong mas maganda, yung bagong-bagong channel natin na ang pamagat ay Kabanong version 2.0 kung saan may mga moving images na po doon. Kaya pwede na ho kayo manood habang nakikinig ng mga kwento natin. O pwede namang nakikinig lang kasi yung narration natin may mga music and effects pa rin yon. Kaya mas maganda, hindi ba? Ngayon kung nagustuhan niyo po yung mga ganitong klase ng kwento, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe lalong-lalo na dito sa Pamela Clamil kasi konti pa lang po mga subscribers natin. At lalong-lalo na dun sa bagong-bagong channel natin na Kabanong version 2.0. Sana makasama kayo dun sa unang 100,000 subscribers ng channel natin na yon. At para hindi kayo mahirapan na hanapin yung channel na yon, ilalagay namin sa pin comment yung link ng mga channels na yon para hindi na kayo mahirapang maghanap. Hanggang sa mga susunod na kwento, wakas!